Ay kamusta po si Ate Kayla na nag-chat sa akin si Ate Criselda na si Ate Kayla daw ay ay grabe, napaka-pogi mo talaga. Parehas na naman kami ng kulay ng damit, boss eh. Bakit parehas kayo ng kulay ng damit? Di ko nga alam dito eh. Kasi boss, Ano? couple kami. Parang hindi bagay mag-couple eh. Pambira kayo, chorba ba kayo? Chorbers kami. Chorba Chinese kami. Uy! Ang tangkad mo, ang laki mong chorba. Hindi, ako... Sabi mo, Ha? nanlalaki ako. Nanlalaki ako. Uy! Ay, hindi. Lalaki ako. Sabi mo nga daw, bato. Bato. Ay, hindi. Bato! Eh, si Buboy. Ikaw. Si Cyclops. Bato! Bato! Ang bihira naman Matindi, yan. ah. Oh, grabe. Pero lumalabas kasi. Lumalabas yan. May lumalabas. Tumatalsik yung wallet, Ano yan, tumatalsik. nakabukas yung bintana. Hindi pa nasasara eh. Hindi pa nasasara, Boss, humira. parang... Ito, Ano? boss. Ha? Si... Kuya Bong. Ano ito? May tao pala rito. Tingin po. Uy! Kalimot po. Uy! Kalimot. Uy! Meron pala niyan, may cellphone. Yayamanin. Kalimot. Ay mga papisa nga, mapagpalang araw sa ating lahat. Alright. Ay kumusta po kayong lahat mga papi? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito nga, happy birthday Kuya Bong! Ay, grabe. Matagal ba birthday ko? Kailan mga birthday mo? Wala. February, di ba? Ako, tandaan 12. Oh, ba't nakapula ka? Pap, February Oo. 12. Oo. Magka-birthday pala kami yan, Pap. Hindi nga. Oh, February 12 ka? Legit ba yan? Oh, legit pa. Uy! Hoy! Di tayo talo! Hindi tayo talo. Magka-birthday pala kayo, Kuya Bong? Hindi. Kaya mo yung katawan namin, ito naman. Oh, Di bagay? hindi bagay. Bakit? Sino mas pogi ba sa inyo? Ako. Siyempre, kapal na mukha. Ay mga kapapi, ilang oras na lang ay magba-birthday na ako. Alright! Birthday na si Papa Dins at si Papa Dins ay mag-18 na. Yay! Parang 18. Mag-18 na ako, Kuya Bong. Alam ko, mag-80 na. Grabe ka. Gusto mong Alam mo, mag-18 na? hindi, tagalin natin zero. Tagalin yung 0. 8, gano'n. Pambira ka. Mga papi, kasama na si Kuya Bong kasi gusto niyang sumama sa amin at para malibang-libang din. Papi, At Parang may kulang, Paps. sino? Yung lahat yung dalawa. Ha? Parang may ibupurol. Bakit? Kasi naka-18 sila. Alis pala kayo kay Kuya Bong eh. Ano masasabi niya kay Kuya Ayun yung Bong? mga formang galante. Baduy! 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 Baduy. Bigyan na. Panis pala kayo kay Kuya Bong eh. Wala akong masasabi sa'yo, Kuya Bong. Ano? Kasi, ang corny mo! Ano tayo? Wait lang. Di pa ako nag-intro. Ano naman niya nakikita mo? Ay mga kapapi, ito pong vlog na ito ay marami kasi nag-comment na po na isama nga si Kuya Bong doon sa pagpunta kay Ate Kayla. At sabi ko si Kuya Bong kanina, paalis na kami. Sabi niya, saan kami pupunta? Sabi ko kay Ate Kayla. At sabi niya, sama daw siya. Sakto rin. Namimiss niya na. Gusto ko ikaw eh. Hindi kayo talo. Uy. Namimiss mo na ba sa Ate Kayla? Kuya Bong? Wala na rin. Namimiss mo na rin. Namimiss ko na rin. Oo. At ayun, sabi rin kasi ng ibang mga viewers, try natin isama si Kuya Bong. Bumalik tayo kay Ate Kayla. Baka sakali na si Kuya Bong ang makapagpapayag kay Ate Kayla na sumama sa ka-business house ulit. Uy. No? Kasi ang kondisyon ngayon ni Ate Kayla, mga papi, nag-chat kasi sa akin si Ate Criselda. Ang chat niya sa akin na isang gabi ata yun. Sabi niya, si Ate Kayla daw ay baga nagsasalita na naman na mag-isa. No? Siyempre, ayaw natin na bumalik na naman sa dati na naman. Ngayon kasi mga senyales no po. At ito si Kuya Bong ay sinama natin para sakali, no Kuya Bong? Ikaw ang susi. Ikaw ang pag-asa. Meron ako, ito na.
Ano ba yan? Ano ba yan? Di kay talohoy! Nagsiselos, nagsiselos. Oh, selos ako sa'yo. Ayoko sa mahaba. Kung bira kayo. Tara na. Tara. Tara natin si Ate Kayla mga papi. Check natin kung pumasok siya sa trabaho. Uy, Kuya Bong, hindi dyan. Nakakita ka na naman ng ano. Hindi dyan. Dito tayo. Kala ko ito paputin. Kaputi. Pwede na sa ano, pwede na sa... Saan? Ano na? Talaga kayo po. Kuya Bong, Bira. saan kailangan din ka namin ano eh? Ano? Mahalin. Ayun. Bilang Daddy Bong. Daddy Bong? Yes, Daddy Bong. Ano ba yan? Ay, nasaan nandito sa Ate Kayla mga papi. Opo. Nasa gabi po. Ay. Ano po yun? Hello. Hello po, kamusta po? Sana natin kasi tuloy-tuloy lang naman dito. Saan po tayo? Nay, kamusta na? Ito, mabuti. Ito, mabuti. Ay, hindi Asan dyan si Ate Kayla, Nay? Ay, pumasok. Pumasok siya. Oo. Asan si Ate Criselda? Ito. Oo. Pasok mo na tayo. Ay, si Kuya Bong. Dito. Oh, si Kuya Bong. Kuya Bong. Hapon po. Ha? Ayaw ko mo ito kanina. Uy, Wala kami yelo. halika na rin. Wala kami yelo. Ayaw mo masakit po ito. Ay, gulpi mo. Oh, pasok na. Ayan. Bawal outside yan. Halika na. Mabihira itong mga ito. Hindi rin pasok na kayo. Nay, hindi si Kuya Bong. Ayan o. Oh, Mga pogi. mga pogi. Nay, pogi ba ito? Pogi? Pogi yan. Oh, Kung di pogi, sasabihin ko bang di pogi. Pogi. Oo, matindi ka talaga, Iskandor. Ay na, kamusta po si Ate Kayla, Nay? Maayos naman siya. Kanya lang, meron din siyang Hmm. araw na hindi maganda ang ayos niya. Opo. Kanya nga nung... Kasi si Ate Criselda nag-chat sa akin. Oo. Ate Criselda, dito ka daw. Anak, Gusto upo kayo. muna kayo din eh. Nandito si mga chikiting, oh. Hello, be. Hello. Bati naman kayo sa akin. Pero kakain. Uy, Apir, apir. Apir. Kayo, anak. Ang bihira. Apir, yan. Oh, Ate Criselda, dito ka. May, upo ka daw dyan. Yan, oh, sige daw, sabi. Ay, grabe, Bong. Iba ka talaga. Ano kayo? Ano po? Nagpapalata. Nagkakalakas. Nagpapalakas. Masyado ka ng malakas. Ay, nangihina na nga. Nangihina na nga daw. Ay, nanay. Hmm. Ay, nag-chat sa akin si Ate Criselda na si Ate Kayla daw ay sasalita mag-isa. Anong mga sinasabi niya pagka nagsasalita siya mag-isa? Minsan nung umaga, hindi siya pumasok. Opo. Kami kasi naglilinis dyan ng daan eh. Mhm. Kasi marami. Meron nagdaan isang lalaki nakapula. Ang sabi raw, Nakapula. Oh. naka-t-shirt ng pula. Kala ko. Oo nga, nay. Meron daw nagsabi, Hmm. sino yung babae yung nakaupo sa hagdan, may nagkakape raw, tila wala raw underwear, nakabuka ka pa raw, nakatawa daw, nagsasalita. Oh. Nung namang sinabi niya sa akin, nakaalis na yung mama. Nay, sabi ng ng mama, sino ba raw yung babae na yung nakaupo sa hagdan? May dalang kape, tapos nagsasalita, medyo nakabuka ka, parang wala daw underwear. Opo. Sinabi lang niya sa akin, may araw siyang ganun. May araw naman siyang matino. Sinusumbong siya. Kasi nga yung gamot, talagang gusto ko siyang mabakasyon sa inyo para suportado ng gamot. Dito hindi nga iniinom. Ayun nga, hindi ba siya sumusunod sa inyo? Hindi. Hindi siya nasunod sa inyo? Hindi. Paano ang gagawin natin? Sana mapapayag namin na sumama kasi yung mga ganyang sintomas ni Ate Kayla, mga kapapi, yan yung mga nangyayari sa kanya noon, di ba? Eh siguro nga, nag-lapse na yung turok niya kasi ilang buwan na ang delay, Oo. di ba? 2 months na. 2 months na tayong hindi nagpapaturok kay Doc kasi nung nakaraan dinala ko siya doon, ayaw niya magpaturok. Ayaw mo daw. Eh, paano kaya yun, Nay? Halimbawa, sumama siya sa amin. Oo. Kailangan magpaturok siya. Pero dapat, kasama kayo. Mapasok na ako eh. Mapasok? Saan? Dito sa Manukan. Ano trabaho niyo po? Nagpapackage ng mga manok. Bukas nga papasok na ako eh. Yung katrabaho pa kayo? Mm-mm. Ilang taon na kayo? 62. Oh. Ano eh,
Bakit? Mahirap din pag wala pang bigay yung anak kong si Cory na de-delay, nag-aano rin kami sa budget, nakakapos minsan, Opo. kanya papasok din ako. Pero ang labas naman daw, 2:30. Kasi siguro mag-ano ka na magbigay ka ng time, no? Kapag papaturo ka namin siya para kasi halimbawa hindi siya pumayag. Pero at least nandun yung parent consent, 'di ba? Mga kapapi. Na nandun yung paintulot mo. Kasi nung sinama namin siya doon, wala ka, hindi namin pwedeng pilitin, 'di ba? Pero kung nandoon ka, ikaw yung may karapatan, siyempre ikaw yung magulang niya. Hindi po pwede. Sa tingin ko lang po, no? Hindi ko lang alam mga kapapi. Minsan, Maganda rin na i-sure natin kay Doc yung ganong matter. sabi ko sa kanya, totoo ba, Tyla, may boyfriend ka? Wala, sabi niya. Bakit sabi mo kay Papa Ding may boyfriend ka? Hindi na, sabi ko lang yun. Napag-usapan namin, paano ka ako si Bong? Oh, paano si Kuya Bong? Sabi ko, paano ka ako si Bong? Dito ka dito, Kuya Bong. Dito ka. Oh, paano ka daw? Paano ka ako si Bong, di ba? Nag-uusap kayo, nag-ano kayo. Oh, suga dito, Kuya Bong. Ano niya? Di bali na muna, Nay, sabi niya. Sabi niya gano'n sa akin. Bakit daw po di bali muna? Yung sa kanya. Sabi ko, hindi naman ka ako makadalaw yung tao doon. Di ikaw naman ka ako minsan-minsan dumalaw. Ginanyan ko siya. Sabi ko, ano ba ka nasa isip mo, Tyla? Kailangan talaga, suportado ko ng gamot. Pag nandito ka, hindi mo iniinom. Kailangan ka ako, doon ka muna kahit mga 1 buwan. Maayos mo lang, yung pag-inom mo ng gamot. Ikawawa naman ka ako si Papa Ding. Bilhin ng gamot, hindi mo ka ako iniinom. Kung isipin mo, mahal ka ako yung gamot na yun. Hindi siya kumikibo sa akin. Sa kanya lang, Nay. Yun na naman sagot sa akin. Sana lang, Nay. Niya. Kung sasama kaya ako kako na paano ka uli, paggamot ka. Ang sagot ba naman sa akin, di sumama ka. Aming gano'n sa akin. Yun ang sagot niya sa akin. Apo. Mula nun, yun. Kuya Bong, anong masasabi mo kay nanay? May tanong ka ba sa kanya patungkol kay Ate Kayla? Balik natin natin ulit. Pagamutin natin ulit. Ha? Balik natin ulit sa kita. Pagamot natin ulit. Injection. Injection. Inaano ko siyang mabuti. May sinabi pa ba siya patungkol kay Kuya Bong, Nay? Wala na siyang inano sa akin. Ano yung mga napagkwentuhan nyo tungkol kay Kuya Bong? Baka, para malaman din ni Kuya Bong, ano yung ano niya, tawag dito, ano yung sitwasyon niya, kung meron bang di ba? Kasi tinanong ko, di ba kako, nag-uusap kayo ni Bong dito sa bahay. Opo. Ang pinag-uusapan nyo nga, yung yung dalawa. Wala, iiling-iling lang siya, tatawa-tawa. Paano kako? Tyla yan, kako yung sitwasyon ng niyan. Kako, gusto ko nga kako pagamot ni Bong para maayos siyang kako ng isip mo. Ayaw mo naman kako tulungan yung sarili mo para gumaling ka. Sabi ba naman sa akin, magaling na naman ako. Ano pang gusto niyong igagaling ko? Yung ba naman sabi sa akin. Opo. Kailangan pa kako, anuhin ka ba kako maayos? Kasi yung paggaling mo, minsan hindi siya matino, minsan naman matino siya. Sumpong-sumpong. Ganun. Kasumpong-sumpong siya. Si Ate Criselda, siyempre ikaw, kapatid ka ni Ate Kayla, meron ka bang other side story? O ibang may kukwento sa amin kung ano yung mga ginagawa ni Ate Kayla? Ganun. Wala na naman, pambira. Magsalita ka naman Pag sa chat, nagsasalita ka. Sino ba nag-chat sa akin? Inuutusan ko siya. Ano? I-chat mo kung Papa Ding na ganyan na naman si Tyla, wala naman sa pag-iisip. Pero nagsasalita pa ito sa Ate Criselda. Nay. Sa kapatid niya. Hindi, tingin-tingin lang siya. Ganun. Pero okay naman si Ate Criselda. Yung isang anak ko, yung si Sandy, yung pang-anak ko dyan, nakita niya nung isang gabi. Yun na nagpapaalala kay Tyla. Ano ba, Tyla? Buti nga sabi niya, ginagamot ka nila, Papa Ding, inaayos ang sarili mo. Ikaw naman ang ayaw mo. Ano ka gagaling?
Sinabi rin ng kapatid niya sa kanya, kailangan sumama ka naman minsan, gamot ka. Sayang din yung gamot binibili ng tao, tapos gaganyanin mo lang. Mahal din yung gamot, mga papi. Pati yung... Mahal din yun sabi ko nga sa kanya, mahal din. Ito ang realization, no, mga papi, para sa lahat. Yung ginagawa natin para kay Ate Kayla, walang walang sponsor yun. No? Ano yun, tawag dito, talagang galing sa sahod natin sa YouTube. Hindi naman sa para sinusumbat natin o parang ma-realize lang din ang lahat. Kasi mga papi, hindi biro yung yung ginagastos natin sa injection pa lang, sa check-up pa lang. Check-up pa lang, mga papi, pricey na yun. 'Di ba? Tapos yung gamot pa niya. Yun nga rin yung masakit na yung gamot nasasayang. Natatapon lang. Kaya minsan nakikita nga niya. Ito, tawag dito, marami rin nagko-comment. Bakit hindi ka pumunta doon sa patahian para malaman kung ano yung totoo? Kasi siyempre, doon kayo nagtatrabaho dati, di ba? Para malaman kung talagang may nanliligaw sa kanya doon. Sino yung lalaki para makilala mo ng ayos. Kasi malapit lang, dyan lang. Sa may, siguro mga lang mga papi, 10 minutes away lang dito yan. Diba? Mga ilang araw siyang walang pasok kasi yung amo niya nag-swimming. Meron 3 araw na yun, no? Sabi ko, sana nga yung pagbabakasyon ni Tyla, nandito kayo. Hindi naman kayo napunta. Kanina lang siya pumasok. Kasi wala yung amo niya nag-swimming 3 araw. So, 3 araw siya nandito? Dapat sinabi niyo sa akin na Tapos, mga banda sigurong hapon, umalis. Ewan ko kung saan nagpunta. Baka sa ilog na naman. Siguro. Kasi Dala yung bag niyang maliit. Kip niya. Sabi ko, naku Tyla, saan ka na naman galing? Ang sagot ba naman sa akin, wala na, dyan lang sa tabi-tabi. Ayoko naman pagalitan sa kasigawan Baka mag-ano sa akin. Si Ate Hinay, Criselda, hinay hindi mo lang. ba kinakausap yun? Nagagaling mo sa akin. Galit siya. Sinisigawan ka? Baka kasi inaaway mo. Hindi. Hindi mo siya inaaway. Siya pa nga nagagalit sa akin. Ay, ganon? Anong sinasabi sa'yo? Sabi, wala kang pakialam sa akin. Alam ko ginagawa ko. Ganun ang niya din Sabi ko, huwag mo sagutin niya, matanda sa'yo yan. Hindi siya kikibo. Minsan yung niloko ko, Tyla, ano ba ako yung kayo ni Bong? Ano ba akong yung dalawa? Andun siya sa kanila. Sabi ko, mamasyal-masyal ka kila Mr. Kabisnes. Kasi sabi ni Mr. Kabisnes noon, pag gusto rin ni Tyla mamasyal, sabi, i-text namin daw sa kanya. Kinakausap ko, minsan walang kibo. Ganun, tatawa lang siya. Kako, sinusumpong na naman. Yun, ganun Pero may lang. time ba na naglabas siya ng saloobin niya patungkol kay Kuya Bong? Naglaban ng damit niya. Naglabas siya ng saloobin tungkol kay Kuya Bong? May mga sinasabi ba siya? Ganon? Wala. Na may nararamdaman ba siya kay Kuya Bong? Parang mga ganong mga kwento. Oo. Wala naman siya nasasabi sa akin. Wala. Ano lang ang mapag-uusapan niyo patungkol kay Kuya Bong? Yun lang yung tinatanong ko siya, ano ba ka kayong dalawa ni Bong? Ano ba ka po ano yung dalawa pag-uusap? Wala na, ganun lang, sabi niya. Kung gusto mo ka kung dumalaw, di pa sundo ka ako dito. Saka na lang, yung sagot niya, saka na lang. Saka na lang. Saka na lang ang inaano niya sa akin. Kung ipasok natin sa mental institute, Hindi naman siguro ka ako tatanggapin Kasi maayos siya minsan magsalita Dahil dinala namin ng anak ko yun, hindi nakuha. ay ganon. Kasi pinorbahan siya. Ang sabi sa akin ng doktora, ng nurse, naibibigyan ko ng papel. Tignan natin kung marunong pa niyang isipin yung tatay niya, yung nanay niya, saka yung mga kapatid, na isulat niya.
Maganda nga yung sulat niya, mga kapapi. Naisulat niya. Sulat siya. Ang sabi sa akin nung nurse, ay na siguro medyo napapagod lang yan kasi sabi nyo umaalis ng bahay. Gabi na ko umuwi para daw yung isip napapagod. Eh binigyan kami ng gamot. Pinainom ko ng 3 beses na natahimik. Nung magtagal-tagal na ayaw niya nang inumin, masakit daw yung dibdib niya. Hindi namin alam kung saan nila yung gamot. Tinapon na yun. Pagkaganon, tinapon niya na. Ginala namin siya doon. So, hindi rin uubra kung dadalhin natin siya Yun sa nga mental eh. institute kasi hindi naman siya tatay. Baka magsisigaw eh. Mga papi, tawag dito, ano po kaya yung magandang suggestion ninyo para kay Ate Kayla? Makatulong sa kanya kasi sayang naman din yung pinaghirapan natin, no? Mabalik siya sa dati. Kaya na naman yung kinakatakutan natin. Sayang naman, no? Kung tama rin kasi ibang mga nagko-comment. Sayang naman yung progreso. Nandun na eh, diba? Dapat siguro hindi na lang pinag-apply siguro siya. Eh siya lang isa niya nag-apply. Sabi ko nga sa kanya, kung sasama ka kaya papalig pagkamon ka ulit, pupunta ko sa trabaho, sasabihin ko na kunwari nagbakasyon ka. Pero sasabihin ko na hindi mo napapasok. Naku, nagalit. Ang sabi niya, Bakit mo ba sasabihin? Eh, may mga pondo ko doon. Kukunin ko ka ako, tapos bibigay sa'yo. Ay, wag na. Hayaan mo na yun doon, pero huwag kang pupunta na doon. Sabi niya gano'n sa akin. Kailangan kung pupunta ako doon, walang nakakaalam, baka sabihin ng amo na pumunta rito nanay mo, sinabi yung ganito, gano'n, baka sabihin ka, Tyler, magagalit si Tyler sa akin. Dapat kung sasabihin na wag nang papasukin kunwari, itigil na siya doon para ma-permit siya doon na magamot ng matagal. nasa siguro, mausapin niyo yung yung amo niya. No, na hindi ko alam, mga papi kasi, siyempre. Kaya, hindi rin kasi siya sumasama sa amin dahil yun nga, yung pumipigil. Dati okay naman eh. Nung wala pa siyang trabaho, mga papi na ganyan. Dati okay, pagka sinabi namin, punta tayo sa business house, talagang sasama siya agad. Ngayon, hirap, sobrang hirap, mga papi. Kumbaga kapag ka maiksi ang PC mo, mauubos talaga. Diba? Paikot-ikutin ka niya tapos wala rin. Tsaka ang tingin ko sa kanya, baka konti lang ang sahod niya. Kanya siya minsan nababara ulo yung ulo. Wala siya minsan pagkain dyan. Wala siyang binibili mo. Hindi gaya na sinasama nyo talaga. Marami siyang nakakain, binibili nyo. Busog siya ng busog ngayon. Parang nagtitipid siya doon sa kinikita niya. Yan nga rin naman ang sinasabi namin sa kanya eh. Hindi naman siya pag mga papi, siyempre, baka naman ma-misinterpret din nung pinagtatrabahuan niya. Tawag dito, kapag nandun kasi sa bahay sa Ate Kayla, talagang puno siya ng mga supply ng pagkain, ng gamot niya, ng allowance niya. Di ba, Kuya Bong? Minsan nga ito, kasama po si Kuya Bong, nag-grocery sila eh. Binibilan siya ng mga bagong damit. Talagang nalilibang. Hindi ko alam kung bakit ganun na nagtrabaho, tapos biglang nag-iiba yung ihip ng hangin. Pwede siguro ako mag-request sa'yo, Nay, na isang araw pakipuntahan niyo po yung nagtatrabahuan niya, tanongin niyo yung mga katrabaho niya, ano bang nangyayari doon sa loob. Minsan hindi niya pumapasok. Nakita raw ng isang manugang ko. Oo. Dito sa bayan, lakad daw na lakad. Hindi na siya pumapasok? Hindi siya pumasok ng Lunes. Tinanong ko siya, Tayla, huwag ka magagalit. May nakapumasok ka ba? Nagsinungaling? Oo, nanay. Huwag ka akong magsisinungaling. May nakakita sa'yo ka sa bayan, lakad ka daw ng lakad. Ang nag-isip siya, ay oo nga pala, nagpunta ako doon kasi niya may binili ako, nay. Ano ka, kung binili mo, wala naman siya maipakita.
So, sumusumpong na rin yung gano'n. Mm-mm. Hindi na rin siya parang reliable pa para magtrabaho. Diba? Pero, kasi kung gano'n, maano rin siya dun sa trabaho niya. Mapapagalitan pa siya. Mm-mm. So, ganito na yun yung request ko. Kasi hindi naman din ako pwedeng mag-vlog doon, di ba? Sa loob, di ko pwedeng interviewin yung mga tao doon eh. Siyempre, respeto natin mga kapapi. At respeto natin yung privacy nila. Si nanay ang makakapunta doon. Kasi kilala mo yung mga tao doon, di ba po? Tanungin ninyo, ano bang behavior ni Kyla doon, sa trabaho, sino yung madalas nakakasama niya, para alam din natin. Para alam mo rin, siyempre bilang isang magulang, alam nyo rin po na ano yung ginagawa ng anak niya doon. Diba? Kasi yung tawag dito, hayaan nyo lang ng hayaan. Mahirap naman yun. Nagulat na lang kayo, ano na? Hindi naman siya pag ano, diba? Kaya sinabi mo, minsan naglalakad na lang mag-isa dyan. Oo, naglalakad-lakad siya dyan. Minsan nga, itong nagtitinda rito yung naray ng tindahan. Sabi sa akin si Dr. Ate, nakita ko si Tyla. Saan ka ko? Nakita namin dyan kung lalakad-lakad siya ng gabi. Nagbibilang pa ng pera. Sabi nga, naku ate, huwag mong pabayaan na lumabas-talbas niyan. Kasi nauuso na naman dito, Andre. No. Sabi, may itsura pa naman yung anak mo, tapos inaayaan mo maglalakad sa gabi. Eh, kasi kako, sabi niya sa akin, minsan gabi raw sila na uuwi sa trabaho. Hindi, ate, nakikita namin baga pa, oh, naglalakad. Eh, kung hilahin yung pera niya, hindi na niya mahahabol yun. Yan nga mga kapapi, yung naaawa ako sa kanya. Sitwasyon mo. Kailangan may tuloy-tuloy yung gamot. Basta yan po na yung ang pakisuyo ko sa inyo, alamin niyo yung galawan niya dun sa trabaho, no? Tapos kung ano man yung feedback ng boss niya, ng supervisor niya sa kanya, maganda siguro magtapatan na kayo. Kasi baka hindi rin alam na pinagtatrabahuhan niya na may sakit siya. Diba? Hindi, saka sasabihin ko, huwag man sabihin ka, anak ko nakit-resign na nakinakusap kita. Kasi magagalit kayo. Oh, kasi mga papi, iniisip ko rin yung pinagtatrabahuhan niya, hindi na siya reliable. Sa base dun sa kwento naman ni nanay, no? Hindi na siya reliable na sa ngayon, pag magpagod ba? Kasi bawal sa kanya magpagod eh. Bawal. Di ba? Bawal eh. Magpagod yun eh. Baka hindi rin alam nung employer niya yan, panigurado. Kaya kayo po ang makipag-ugnayan. No, Ate Criselda. Sumama mo si nanay. Ha? Oh, tulala ka na naman. Baka mamaya ikaw na ipapacheck up ko. Okay ka lang. May salita ka. Ha? Mag-ano ka raw. Salita ka naman. Pambira ito. Okay pa ba ito si Ate Criselda na Okay naman. Pambira. Hindi nagsasalita. Ba't di ka nagsasalita? Galit ka ba sa akin? Hindi. Oo. Ba't di ka nagsasalita? Kasi binamasdan ko talaga ang kilos ni Tyla. Dito mga huling araw, iba na naman kakong kinikilos eh. Oo. Iba na naman kakong kinikilos niya. Minsan, ihiga rito sa umaga. Hindi ka ba kako papasok? Ginaganon ko siya. Ay, mamaya nanay, tinatamad na ako eh. Sabi niya, maya-maya siguro mga bandang alas 9, alas 10, magbibiyes, papasok siya. Ang Parang tanong, yung isip niya, hindi na maayos ang isip ang niya. tanong talaga bang pumapasok siya? Yun ang malalaman natin, no? Dun sa trabaho. No, Ate Criselda. Gusto ko nga minsan puntahan eh, kasi wala naman akong pagkakataon na mapuntahan eh. Alam ko bang, makakita niya ako eh. Hindi. Ano naman kung makita ka niya dun? Di ba? Hindi naman niya alam kung ano yung pag-uusapan niyo ng boss. Eh yung kilala ko yung amo namin, amo ko rin yan noong nagtitrim. Pag kami sinabi kaya, sinasabi sa mga tauhan niya. Eh sabihin niyo, makisuyo kayo na private yung pinag-usapan niyo. Na kayo lang ang makakaalam. Para kay Kyla. Kaya bang may gusto kong sabihin kay nanay na
suggestion mo ba para sa Ate Kayla? Ano naman? Ano yung mga sa tingin mo dapat gawin ni nanay? Siyempre. Dati pa rin. Hindi pa rin. Oo. Kasabi niya may-ari. Kasabi niya. Mayari. Tapos, Bala na sila mag-usap. Labas na tayo doon. basta ang sa amin lang, Nay, malaman nyo rin yung totoo. Tsaka kung makakausap ko, pati-text ko yan sa inyo. Na hindi rin niya alam. Apo. Pati-text ko. So yun, Nay, mula sa Ate Kayla rito, i-check namin dun sa patahian kung nandoon. At sakali makapag-usap sila ni Kuya Bong. No, Kuya Bong, ikaw na bahala kung makumbinsi mo. Kung sana makumbinsi mo. No? Bigyan mo kayo ng oras para mag-usap doon. Patawag namin doon sa labas. Kasi bawal kami mag-vlog doon, mga papi, sa loob eh. Siyempre, company privacy, nire-respeto po natin yun. At hindi ko rin pwedeng ipakita yung mga tao doon, ano yung mga ganap. Privacy nila yun. Pero doon na lang sila sa labas o sa van mag-usap. Kuya Bong, gawin mo yung pakita mo yung iskandor. Iskandor. Kasi alam nyo na, si Kuya Bong, ito, willing si Kuya Bong na, alam niyo yun, alam niyo yung sitwasyon ni Ate Kayla, maintindihan niya. Diba, Kuya Bong? At gusto niya nga ipagamot si Ate Kayla, matulungan natin. At kapag, ayun na, stable na, willing yan si Kuya Bong. Diba, Kuya Bong? Ayun lang naman ang dyan eh. Kasi nga hindi nga pa si Ate Kayla eh. Bumabalik dahil hindi siya nagpaturok. Sa kadahilan ng hindi siya nagpaturok. Dahil marami akong nakausap mga kapapi na na may mga ganyang senaryo. Na feeling kasi nila, umiiral yung pride nila, mga kapapi, na gusto nila, pag naramdaman nilang okay na ako. Huwag nyo na ako ipagamot. Ganun kasi yung nararamdaman nila eh. Marami akong nakausap. Based doon sa may mga kamag-anak din na ganun ang sitwasyon. Kapag naramdaman nilang okay na, ayaw na nilang maggamot. Parang yung pride nila, yung ego nila, okay na ako. Diba? Pero deep inside, hindi pa. Diba? Kasi yung ganyan na kaso, lifetime na eh. Parang magiging maintenance nyo na eh. Marami na nga nakakakita eh. Minsan nandun daw sa bahay, naglalakad. Minsan nandito daw sa may kanto. Hindi naman ako kasi naglalaba. Nakikita nila, sinasabi talaga sila sa akin. Diba dati sabi niyo sa akin, muntik na rin si Ate Criselda? Napagamot ko yan. Oo. Saan niyo ba dinala si Ate Criselda Sa dati? mental. Talagang mas may isip pa si Tayla kaysa dito kasi pinorbahan to ng doktor eh. Wala talaga siyang maisulat, wala siyang maisip. Nagkaroon siya ng konting gano'n. 6 na buwan siya sa mental, kasama ko siya, pinapainom ko siya ng gamot. Kung ano sabihin ng doktor, na reseta, pinapainom ko siya. Buti mo kay si Ate Criselda. Umayos niya. Kaso, hindi na naman nagsasalita eh. Ate Criselda, okay ka lang. Nahiya sa'yo, boss. Nahiya ka ba sa akin? Hindi ko naman ganyan dati ah. Susunod niya pa, dalawa na papagap. Bebiro lang, Ate Criselda. Joke lang yan. Kasi hindi ka nagsasalita eh. Pero tayo. Yan. Kasi naman sa chat, nagsasalita ka. Tapos sa vlog, di ka nagsasalita eh. Para lang din, alam ko, di ba? Ibig sabihin si Ate Criselda, takot kay Ate Kayla. No? Binibulyawan siya ni Tayla eh. Iba kasi yun, iba kasi magalit yun mga papi. Maski sa akin, nung ginawa ko yung gamot niya, nagalit yun. Matakot ba? Si nanay... Kaanuhan talaga ni Tayla, matapang. May gusto ko ba sabihin, Ate Criselda? Wala. Sige, tutuloy na kami. Itaray namin daanan doon sa sa pinagkatrabahuan niya. At ayun, salamat sa mga impormasyon na
sinabi niyo sa akin, Pero pag may nakabalita ako na wala sa trabaho niya at kunyari nagpunta sa bayan, talagang susulpot ako sa trabaho niya. hindi nanay, wag na. Wag mo nang antayin malaman mo pa yun. Kasi minsan di ko alam kung hindi ko nga alam na nagpunta sa bayan. Oo, na- hindi ganito siya- nay. Ito explain ko sa inyo. Wag niyo nang antayin na may malaman pa kayo na masama. No? Ano yan, agapan nyo na kasi kawawa eh. Diba? O, puntahan nyo na doon, agad-agad. Gusto nyo ngayon na eh. Kaya lang makikita ako mag-ihinala yun. Maghihinala yun. O Maghihinala yun. di, kapag ka may araw na hindi siya pumasok, doon ka pumunta. Mm. No po? Mm. Kasi kayo ang... Gaya nung nagpunta kayo dito tapos nagpunta doon, di ba nagpunta tayo sa trabaho niya? Pag-alis niyo, sinita ko, o ano na naman nanay, pinag-usapan niyo sa trabaho namin. Baka naman kung ano-ano sinabi mo. Hindi nga ako kumikibo. Sila papatingdang ako lang ang pumasok at kinakamusta ka lang. Gusto ka raw nila makita. Kung ano na naman daw siguro sinabi ko. Baka mamaya may sabihin sa atin si Ate Lea eh. Nung masama eh. Palayasin ako, sabi niya. Hindi, wala ko ako sinabi eh. Malakas ang kutob niyan pagka ano eh. Baka raw kung ano-ano ang sinabi ko. Wala ka ako. Ba't di mo ka ako tanungin si Leia kung may sinabi ko ka ako? O, basta yun na ha. Ayun po ang pakisuyo ko sa inyo. Puntahan niyo po doon. Huwag niyo na antayin na may mabalitaan pa kayo na kung nakakita sa kanya, nandito siya o ganito ganyan. Para maagapan natin. Kailangan ko rin ng ano ninyo, ng kooperasyon ninyo. Hindi yung kami lang. Mahirap eh. Mahirap. Magtulungan po tayo. Kami, tutulungan namin kayo. Kayo, tulungan nyo rin kami. Tsaka sabi ko sa kanya nung umalis kayong huli-huli dito. Naku, nagalit na si Papa din sa'yo. Tila ayaw na pumunta. Yun, nalungkot na siya noon. Nalungkot siya talaga. Nag-isip siya dyan. Sabi ko, paano yun nantay ka? Kung hindi ka napuntahan nila Papa din, hindi ka na ipagamot. Umiiyak siya dyan, di ba yun? Nag-iisip siya. Ikaw kasi kakoy, kinakausap ka, ayaw mo kausapin mabuti. Paano kakoy kung hindi ka napuntahan? Magalit na sa'yo. Doon ko na na, siguro gusto pa niyang sumama kanya lang parang merong pa sa sarili niya na napipigilan siya o kaya. Kasi nga, dahil doon sa trabaho. Diba? Umiiyak siya. Tsaka, yun nga, hindi pa naman siya pwede eh. Hindi pa siya pwede magpagod eh. Hindi pa stable eh. So yun ang niyo po na yung mission ninyo. Magkisuyo ako sa inyo. Kausapin ninyo yung pinagtatrabahuan niya. Alamin ninyo kung ano yung mga ginagawa niya dito. Ano yung sino yung mga kasama niya. Kung may nanliligaw ba talaga sa kanya doon. At kung maaari, hindi naman siya kung hindi na reliable si Ate Kayla, siguro pagpahingahin muna. Para kami naman, kung hindi namin maisama, pagdaan namin Kuya Bong, dito, mapag-isip siya na gusto mong sumama ulit kila Papa Dins. Diba? Doon mapapaisip yun eh. Kasi syempre sabi niya sa akin nun, naiinip ako eh. Naiinip ako dito. So, ayun, kapag hindi na siguro siya napasok doon, may tendency na siguro nasasama sa amin. No? So, yun lang. Yun lang po muna siguro mga papi, update dito kay Ate Kayla. At try namin bisitahin doon sa patahian, sa trabaho niya. Para makausap ni Kuya Bong, mga papi. O paano na ituloy na kami, ha? Ti Criselda, tuloy na kami. Ha? Ano? Parang komedyante ka rin, ano? Walang kibo. Walang kibo eh, pambihira. Ano bang may gusto ka bang sabihin? Ano bang gusto mo? Boyfriend? Andito naman ako. Uy! Ha? Kaya tayo ka na ro. Ang bihira ka talaga mong galaw, ha? Mabalat kita. Hindi, tawag dito si Ate Criselda. Mag-usap kayo, Nay. Nag-uusap ba kayo niyan? Oo, nag-uusap kami Ba't ako niyan. ayaw mo kausapin? Nagbibiruan pa kami. Basta meron kami nakita kay Tyla.
pinatetext ko siya sa inyo. Basta, siguro siya, nonchalant. Kinchana. Hindi, nonchalant. Bago yun sa mga millennial. Yung bang, low-key lang. Low-key. kalma lang. Nonchalant. Tama ba yun? Hindi, basta Ate Criselda ha. Doon tayo. Pag good vibes lang. Yan. Ay, lakasan mo. Ganyan. Game, bira. Nahihiya sa akin ito. Sali ka makapag. Palo. Di, pinapatawa ko lang. Patawarin natin, di ba? Pinapatawa ko lang. Parang ganito tawa, Tingnan mo. Di ba? Tuloy na kami, Nay. Sige. Oh. Bata yata nag-uusap. So yun mga papi, punta na kami dun sa ni Ate Kayla. Nay ha, pasuyo ako. Natandaan niyo po ba? Sigurado kayo, Nay? Sige daw, sabihin mo nga. Kasi pag Lunes, wala kang pasok. Martes hanggang Sabado may pasok. Anong dapat gawin ni Nanay doon sa garments? Kausapin kanyang amo. Opo. Tatanong ko kung anong mga sitwasyon niya doon. Mm-mm. Para malaman ko. Ano pa? Pagka kausapin ko siya ng maayos. Kasi hindi ko naman pwedeng yung bigla-bigla eh. Mga Hindi. 2 beses ako Ipaintindi babalik. niyo po doon sa trabaho na si Ate Kayla ay nagpapagaling para maintindihan din nila. Baka kasi may interpret, di ba? Iba yung pagkaunawa. Maganda yun. Tawag dito, kausapin ninyo, paliwanag ninyo yung sitwasyon ni Ate Kayla para maintindihan. So yun lang mga papi, siguro hanggang dito na lang muna. Hindi mainit na rin. Pinapatay ko yung electric fan para yung sound hindi maano. May gusto ko bang sabihin kay Nanay? Wala po. Wala. O kayong dalawa, may gusto ko sabihin? Wala naman. Wala naman. Wala rin. Gusto ko lang po, Ano? sana po, maisama po namin si Ate Kayla po. Para po maging maayos. Nag-aalala din po kasi kami kay Ate Kayla kung ano po mangyari sa kanya. Oo. Lalo na itong isang ito, nag-aalala talaga ito. Si Labo. Boy. Lalo itong katabi ko, ito. Hindi, ito si Gabong na panayang tanong na rin. Ano na bang ganap? Diba? So yan mga papi, kita-kits tayo dun sa kapag hindi ako nakapag-vlog doon, ibig sabihin wala siya doon. No? So wala akong upload pa tungkol doon. At si Nanay, babalikan kita po. Nay ha, ano yung mga napag-usapan ninyo doon sa garments? Patatawag ko kay King, nakausap ko na. Patatawag ko siya sa inyo. Pati-text ko. Sige po, tuloy na kami, Nay. Tara, so let's go. Let's go! Ingat mga pogs! Ingat daw mga pogs. Salamat po! Mga pogi! Pogi, palakpak tenga ito, palakpak tenga, ito na. Kapal na mukha, kapal na mga mukha. Kapal ng mukha na. Hoy, Gabong, dito ka. Kapal na mukha.